Kaya Pag-ibig Calamity Loan kasi 'di ba bumagyo po, yung bagyong Karina. So, promote lang natin itong Pag-ibig Calamity Loan 'no. So, noong July 25 ano, ay nagkaroon ng pagbaha sa, NCR at mga karatig probinsya nito at na-place nga under state of calamity 'no, ang NCR kasama na ang Bulacan, Bataan, Cavite at Batangas din yata, tsaka Ilocos Norte. Ayan yung mga nakita ko lang na declare ng state of calamity. So sa mga panahon po na ganito, ang maganda po sana talaga ay insurance o kaya savings natin yung gagamitin natin. Pero kung hindi talaga maiiwasan, di kumuha po tayo ng loan, 'di ba? So, ang isang maganda na pagkunan na lang po natin ay ang Pag-ibig Fund Calamity Loan. So, itong Pag-ibig Fund Calamity Loan, ito po ay cash facility para ma-assist ang mga Pag-ibig Fund members who reside in areas declared under the state of calamity and are affected by such disasters, no? So, sila yung mga naapektuhan ng ating kalamidad, no? So immediate financial assistance ito para maka-recover no, from the effects of calamity. So maganda po ito kasi mababa yung interest rate, no? 5.95% lamang po per annum. So hindi kinakailangang kumapit sa patalim at hindi po kinakailangan na umutang mula sa informal sector na nagbibigay 'di ba sa 5, 6, 20% per month. Yan. Ito per year. So ibig sabihin nasa 0.5 per month lang 'yan, no? So, 'yon. Payable po ito within 24 to 36 months. Ang initial payment due ay on the third month. So kung kunwari ngayon ka apply at naapruban ka, so August, September, October, November ka pa unang maghuhulog, no, para sa pagbabayad mo. Okay? So until when kayo pwedeng mag-apply for a Pag-ibig Calamity Loan? Ito dapat ay ma-file mo within a period of 90 days from the declaration of state of calamity by the Office of the President or the Sangguniang Bayan for your residence, ano. So nitong sa nakaraang bagyong Karina hanggang October 23 pa po yung pupwede ninyong makapag-file diyan, no, sa para maka-access, no, dito sa Pag-ibig Calamity Loan natin. So paano tayo magka-qualify dito sa Pag-ibig Calamity Loan natin? At least dapat meron tayong 24 monthly membership savings under the Pag-ibig Regular Savings at active yung membership natin. Ibig sabihin, meron tayong at least one monthly membership savings na naihulog in the last 6 months prior to the month of application date natin, no? If meron tayong existing na Pag-ibig Housing Loan, Multipurpose Loan, or Calamity Loan, dapat po lahat ng ito ay on time nating nababayaran. So, ibig sabihin, hindi po tayo in default. Okay? At syempre, kailangan din po tayong magpakita ng ating proof of income katulad ng payslip o kaya ng ating mga bank statements o kaya ng ating ITR, no, kung ano yung kaya nyo maibigay. So, magkano yung pwedeng mahiram natin sa ating calamity loan mula sa Pag-ibig? Up to 80% ng Pag-ibig regular savings o yung P1 na tinatawag ang makukuha natin. So, paano yan makukuha? Kukunin yung monthly contributions mo, yung iyong employer's contributions, and then yung dividendo, yung kinita no, from the beginning na nag-contribute ka. Kukunin yung 80% niyan minus yung balance kung mayroon kang existing na multipurpose loan at saka calamity loan. So take note ha, MPL at saka CL lang yung i-deduct dyan. Hindi i-deduct yung ating housing loan, no? So, yon. So, ito lang, no? Just to give you an example, ito po yung aking P1 mula sa Pag-ibig. Nakuha ko po yan sa Virtual Pag-ibig. Yung total employee share po ay 38,000. Tapos yung employer share naman ay 23,000. Yung total dividends ay 38,000, no? Nagsimula akong nag-remit niyan noong July 2000. Tapos yan yung as of 2020 ito eh. So, yun, nasa 100,000. So, kung titignan natin yan, no, sa computation, so 38,000 plus 23 plus 39, ni-round, ko na to the nearest thousands para madali yung computation. So, that's equivalent to 100,000 times 80% equals
yan na, no? 80,000 yung regular savings na po, 80% ng regular savings natin. Pero ma-mention ko lang ha, tignan nyo naman, yung dividends yung may pinakamalaki na amount, no, out of the contribution. So member share, employer share, mas malaki na yung dividends. Okay? So, ima-minus natin ngayon yung balance ng MPL o yung multipurpose loan at saka ng calamity loan. In my case, wala naman akong multipurpose loan at wala naman akong calamity loan. So, theoretically, ang maximum loan amount na po pwede kong makuha ay 80,000 pesos. So, di ba napakagandang way nito para hindi tayo mangutang at kumapit sa patalim na siyang usually nangyayari kapag tayo ay tinatamaan ng kalamidad. So, paano tayo mag-a-apply? Online via Virtual Pag-ibig. So, pumunta lamang kayo sa www.pag-ibig-fundservices.com/virtualpag-ibig_profile/verification. Di ba ang dali-dali ng ating link mula sa Pag-ibig? And then over the counter po, pwede nyo rin po yung gawin sa mga Pag-ibig branches. No? And paano naman tayo magbabayad ng ating loan? Siyempre, kapag po tayo ay kumuha ng loan mula sa Pag-ibig, ay dapat ito ay babayaran natin. Via salary deduction po ito through your employer, through Virtual Pag-ibig, pwede rin po. Pwede rin naman kayong magbayad in person sa mga Pag-ibig branches at pwede rin through accredited collection agents katulad po ng SELPI. Ayan ha. At pwede po tayong mag-accelerate ng ating payments kung talagang ayaw natin na tayo ay may obligasyon pa sa pag-uutang. Magkakaluwag-luwag tayo, gusto natin pasobra ng ating payments, pwedeng-pwede po yan. Okay. So, yan po, no? Ang pagyaman na pag-aaralan, na pagtutulungan, yan po ang lagi nating binabangkit. Ako po si Sir Vince, ang inyong financial guro.